Sa pamilya at kaibigan, sa mga nais na magbigay ng tulong, maaaring pakitawagan ang kanyang numero at makiramay. Kami ay lubos na nalulungkot sa sinapit ng buhay niya. Sinagot na namin ang kabaong, bulaklak at pakape, pati kandila. Bago siya sumakabilang buhay, may habilin siyang kayo daw ang singilin dahil ikaw magbabayad ng utang niya. Hayop ang lupit, ano? So yun yung nakita ko sa isang post ng isang Ola doon sa kanyang FB page, no? Pero bago nyo malaman kung anong Ola ito, ay maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyong video ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin, ay pakihit lang po yung notification bell sa aking mga social media accounts. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga Ola. Ako po yung nagre-review, sinisilip ko po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ko sa inyo ng shared real experience at magkaroon kayo ng tamang expectations kung ano yung mga naranasan ko dito sa mga pagsilip ko dito sa mga online loan apps. Ulitin ko, maging maingat at maging aware kayo bago kayo mangutang dito sa mga online loan apps. At itong FB page na ito ng isang Ola na feeling legit daw siya. Legit daw siya, sinasabi niya sa Facebook page niya. Ito po si Metacash. Okay? Pero bago niya sabihin legit siya, ipapakita ko lang po yung post ng SEC noong nakaraang buwan lamang. No? If I remember it correctly, parang October ito ipinost ng Securities and Exchange Commissions kung ano yung mga Ola na wala sa list ng online lending platform, yung unrecorded, yung mga hindi rehistrado mag-operate sa online. O kaya, sabi rito, ito yung mga list, yung sa Google Play. Kapakita ko sa inyo, yan ba? Google Play Store, Terago, Loan Tayo, Sikas, CRP Credit, Bingo Peso, Peso Maya, Cash Muna, GZLend. O, di ba? Wala sila sa list na nasa Play Store yan, ha? Ito naman yung sa Apple Store. Valor Credit, Dolo Loan, Maxi Lending, Sky Loan, BIP Loan, Asset Cred, Pera One at Easy Loan. Pagkatapos sa website, Andali Cash, Cash Kano at yung Metacash. Tapos nagpo-post siya sa kanyang FB page na legit loan up daw siya at sila ay SEC registered. Oh my goodness. Kaya bago kayo maniwala sa sinasabi ng mga FB pages ng mga online loan up na ito, make sure na nandyan sila sa list ng recorded online loan platform, ha? Huwag yung basta-basta naniwala katulad niya, no? O, sabihin niya, feeling legit siya pero illegal pala at wala silang rights to operate sa online. Okay? Di ba? Bawal silang magpautang, bawal silang mag-operate, bawal silang magpa-applications, di ba? Bawal nga eh. Sabihin, illegal. Ang kulit. Pero ito yung sinabi nun, ito kasi yung mga post niya, na mga pinopost niyang pangalan at mga number ng mga kliyente hindi nakapagbayad ng utang. Ang sabi rito ay kami nakikiramay sa pagkawala ng aming client na si takpan natin yung pangalan, takpan yung number at yung binanggit ko sa una, yun po yung aking sinabi, yung sa pamilya at kaibigan, sa mga nais na magbigay ng tulong, maaaring pakitawagan ng kanyang numero at makiramay. Kami ay lubos na nalulungkot sa sinapit ng buhay niya. Sinagot namin ang kabaong, bulaklak at pakape, pati kandila. Bago siya mamatay, may habilin siyang kayo daw ang singilin dahil ikaw ang magbabayad ng utang niya, tigas ng muka, di ba? Tapos yung app, Quick Pesa at PinLedger. Both wala sa list ng SEC. Yung Quick Pesa at PinLedger. At ang utang niya is 6,500 lamang. Takpan ko lang yung mga reference number at baka magamit sa hindi magandang paraan yung kanyang reference. Okay? So yun nga, hindi ito pa sinabi niya, yung mga post niya na nagbabanta siya, na ipopost niya yung iba pang mga hindi nagbayad ng utang sa kanila, lalo ito sinabi. Metacash, susunod ko ng mga ID nyo, lalo mga teacher dito. Tingnan nyo, di ba? Talaga nagbabanta sila na ipopost sila. Actually, meron siyang mga pinost na picture, pero hindi niya binanggit yung pangalan, picture lamang, tapos sinasabi nila na meron din mga Facebook pages sila na peke, na kumbaga parang ginagaya daw yung kanilang Facebook page na kahit naman gayahin yan eh, hindi naman sila legal magpautang yan, no? Hindi galing sa akin yun, yung sinasabi ko na hindi sila legal, galing sa SEC yun. At kung siya sinasabi na legal siya, patunayan nila. Kasi hindi nga sila makita sa list ng mga unrecorded
sa list of recorded online loan platform ng SEC. Doon pa lang ligwak ganun na yan eh, di ba? Kumbaga, wala na. Finish na agad. Pag pinakita sa SEC, nagbabala na nga sila na maging maingat kayo dyan. So, itong si Metacash is a website. Tapos meron siya mga online loan app na minsan lumilitaw sa Play Store, yung nakaraan, si Credit Pillar, isa yung Transmitter, yun, yung mga apps, mga Play Store na madadownload sila ng mga apps. Tapos lalabas dyan, magte-text sa inyo, under sila kay Metacash. Pabago-bago yan, meron siyang bago ngayon, alam ko ano yung kung doon ka kami, may nakita ko sa post niya na Cash Twig na nasa Play Store, na medyo mag-iingat kayo, may isa lang yun. Yung Credit Pillar, FinLedger, yung Cash Twig, tapos meron pa akong nakita na may isa pa, medyo nawala rin sa isa. Yung Capital Note, website din po yata yun. Capital Note po yung nilagay niya. So, paalala lang, tulad niyan, pinapakita ko sa inyo, yung mga ola na balasubas, magpautang. Almost 7 days yan. Minsan nga, 6 days pa lang. Reality, 6 days eh. Di ba? Sabihin, 7 days. Ngayon ka ng utang, ano ngayon? Sabihin ko ng Miyerkules, sisingilin ka, Lunes pa lang. Kasi pang 7 days mo raw yung eksaktong Martes. Di ba? Kung tutusin, 6 days lang yun. Miyerkules. Diba? Bilangan natin. Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Di ba? 6 days lang yun kasi binibilang nila kasama tong araw na ito. So, it means, sila mismo, hindi tinutupad yung nasa usapan. Pagkatapos, yung interest, sasabihin mababa, naligwak ganun. Pero yung processing fee, doon ka kinain ng husto. Yung 2,000 mo, magiging 1,100 o magiging 1,000 na lang. Pabayaran mo in 6 days, magkano? 2,000 plus. Pag lumagpas ka pa ron, before the due date, meron ka ng pre-harassments, meron ka ng pre-debt shaming, may pre-posting na hindi ka nagbayad ng utang, may pre-posting na sasabihin ikaw yung scammer, diba? Tapos ngayon, buhay pa ka ngayon tao, ginawa na nila sa makabilang buhay na tapos ang sisingilin, yung mga naiwan ko, no? Kaya, itong pagpo-post ng number, tinakpan ko lang, no, para maging maingat din tayo sa tao na pinopost nila. Paalala lang, no, hindi basta-basta pwedeng i-post yung mga ganyan. Lalo na wala naman talaga silang usapan na ipopost na gagamitin kapag hindi nakapagbayad ng utang. Dami ko kasi nakita ngayon na pumapayag na i-post doon sa mga personal na utang sa Facebook pages na mga nagpapautang. Yes, pag pinost, ayun na, nagkakaroon ng problema. Kahit sumang-ayon. Ibang usapin kasi yun eh. Hindi katulad nito mga OLA, wala naman sa terms and conditions or terms and agreement na nakita ko man lang na kahit pagkahaba-haba, ay wala akong nakita na pumapayag tayo na ipahiya, ibalandra yung ating mga impormasyon, yung ating mga numero na kung maaari hanggang sa atin lang yan at privado, at yung mga impormasyon ng mga ating mga reference numbers sa kanilang mga apps, yung mga contacts natin na kinukuha nila at tinatawagan nila. Pagkatapos ito, papahiyain, sabihin na kailangan magbayad yung mga naiwan dahil sila raw yung hinabilinan magbayad ng utang doon sa lending apps na ito. So, sana maging maingat kayo. Ulitin ko lang kung paalala lang. Maging maingat kayo. Huwag yung basta-basta papasok dito. Lalong-lalo at kung hindi nyo kaya yung sistema ng kanilang pagpapaningil, katulad niyan. Magdalawang isip kayo, magtatlong isip kayo, magmilong isip kayo bago nyo pasukin yan. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, yung Metacash yan, ha? Yung Facebook page na yan, at yung loan app na yan. Maging maingat kayo dyan. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa uulitin.